Sa totoo lang po guys, napakaganda po ng smartphone na to. Ang kaso wag na lang po. Tingnan nyo naman po, design pa lang, sino ba naman di magkakagusto sa may smartphone na to? Samahan pa nga po ng liquid cooling na meron pong kasamang fan cooler. Kaya sigurado napakaganda po ng performance niya sa may gaming. Ang kaso isa lang po talaga ang problema. Ito po guys ang problema. Dahil 95% po ng specs ng dalawang smartphone na to, ay iisa lang po sila. Pero sa may presyo po guys, napakalaki po ng difference sila. Sa display po guys, parehas lang sila. Sa camera po, ganun din po. Iisa lang po sila ng megapixel. Even syempre kasama po ang processor. Sa may battery niya, saka sa maraming mga gaming features. Ikaw na ang sumagot guys. Ang presyo po ng smartphone na to is nasa around 15,000 to 16,000 lang po siya. Itong regular version nga po ng Nubia Neo 5 GT. Habang ito po, na special edition, guys, nasa 25,000 po yung SRP po ng smartphone na to. 10K po yung difference nila. Ang significant na lamang lang po ng special edition is yung additional po niya na 4GB RAM. Saka po itong liquid cooling. Alam ko na sa isip nyo, baka naman mas malamig po sa gaming performance itong special edition at mas maganda nga po siya sa may gaming compare po sa may regular version. At yan po guys yung sasagutin natin dito po sa simpleng gaming test na ginawa namin. Non-stop gaming po na walang fan cooler at walang liquid cooling compare po sa nakabukas yung fan cooler at yung liquid cooling niya. Tingnan din po natin kung meron bang malaking difference sa may performance saka po sa may thermal niya kasama rin po sa may battery para masagot natin kung talagang ba nakaka-apekto yung kanyang fan cooler at liquid cooling na sa may performance nga po ng smartphone na to. Tapos hindi nga lang din po yun yung titignan natin. Tingnan din po natin yung performance po ng Neo 5 GT na regular edition compare po sa may performance ng special edition para makita natin kung worth it ba yung 10,000 pesos nga po na difference sila sa presyo ng dalawang smartphone na to. Tapos mamaya guys, pagkatapos po natin makita yung resulta ng dalawang smartphone na to, meron pa tayong isang smartphone na susubukan. Guys, hindi po siya gaming phone, pero yung processor po nun, same lang po nito. Tapos mas mura pa. Sigurado magugulat kayo dyan. Well guys, siguro kung titingnan po natin yung design nila, malinaw po dito na mas maganda nga po yung special edition. Pero ang good thing naman po is parehas nga po sila ng flat back design. Parehas din po sila na merong shoulder trigger button. Kaya kung more on build quality and display, almost identical lang po yung dalawang smartphone na yan. Bago natin tingnan guys yung resulta nga po nila sa gaming, isingit ko na rin po yung mga camera sample nila. Ito po siya guys. Even dito po, almost identical lang po sila ng resulta. Decent lang naman sila guys at parehas lang po sila ng mga naging sample natin. Wala po silang malaking differences po sa mga naging sample picture natin. Pero sa may front selfie camera, okay din naman sila. Pero pansin ko po na medyo mas pink po ng konti yung special edition compare nga po sa may regular edition. Kaya para po sa akin guys, medyo mas gusto ko po yung timpla nga po ng kulay ng regular version ng Neo 5 GT compare po sa may special edition. Pero guys, para sa akin, hindi naman na problema yung camera niya since gaming po naman to. Dito na po tayo sa may gaming test po ng smartphone na to nang nakabukas po yung fan cooler niya at yung liquid cooling. Ito po yung resulta niya. Para po sa may 4 hours non-stop gaming na naka-mobile data, nabawasan po siya guys ng 73% sa 4 na games po na sinubukan namin. Tagi isang oras po yung ginawa namin dyan. Maganda po ang overall performance ng Neo 5 GT Special Edition. Dito lang po kami nakaramdam ng konting frame drop sa may Mir 4. Pero sa may temperature niya, malamig naman po siya. Sa may Delta Force naman po, standard lang po yung graphics niya since yan lang po yung kaya niya. Pero naka-ultra po yung kanyang frame rate. Hindi rin po siya sobrang uminit. Dahil nasa 40 degrees Celsius lang din po yung inabot niya. Same nga po ng Mir 4. Medyo mababa nga lang po guys yung kanyang graphics. Pero overall smooth naman po siya. Sa Mobile Legends, ito po yung settings natin. At hindi na rin po siya sobrang nahihirapan. Maganda po yung performance niya. At talagang hindi na rin po siya sobrang uminit. Itong ilang games natin, even po sa Call of Duty Mobile, maganda na rin po yung naging performance niya habang nakasagad din po lahat ng graphics. Expected na po to guys sa talagang hindi po iinit yung kanyang thermal dahil nakabukas na po yung liquid cooling niya at fan cooler. Pero tingnan naman natin pagka po nakapatay yung fan cooler at liquid cooling habang naka-mobile data pa rin. Baka meron po silang malaking difference. Ulitin lang ulit natin guys yung 4 hours non-stop gaming, 1 hour each ng naka-mobile data. Sa battery po guys, naging 37% po siya mula 100%. Ibig sabihin, 63% po yung nabawas sa kanya sa may 4 hours po na gaming. Mas nakatipid tayo sa may battery. Pero overall po sa may thermal and performance niya, hindi naman po sobrang laki ng difference. Sa may Mir 4 guys, 41 degrees Celsius lang po yung inabot niya. Compare po sa kanina na 40 po yung inabot. Sa Delta Force naman,
hindi na po siya nabago. Sa Mobile Legends po, 40 degrees Celsius po yung inabot niya. Ganon din po sa may Call of Duty Mobile. Hindi na rin po sila sobrang uminit, kahit nakapatay nga po yung liquid cooling at fan cooler. Ngayon ang tanong po dito guys, kung ikaw po gagamit ng smartphone na to, bubuksan mo ba yung fan cooler niya at liquid cooling niya? Kung medyo magiging mabilis naman po siyang malobat. Pero kung titignan nyo nga po yung performance nila, patayin mo man yung fan cooler, buksan mo man. Sa may performance po sa kasi may thermal, wala po silang malaking difference. Pero sa may battery po, dyan po siya mabilis malobat. Pagka po nakabukas nga po yung fan cooler natin. I think ito po ang sasagot sa may tanong natin na yan, si Neo 5 GT Regular Edition. Dahil magna non-stop gaming din po tayo dito ng 4 hours. Uulitin lang po natin yung ginawa natin dito para makita natin kung meron ba silang malaking difference. Guys, paalala ko lang po, 73% po yung nabawas sa may battery kanina ng special edition. Pagka nga po nakabukas yung liquid cooling at fan cooler. Tapos 63% naman yung nabawas pagka po nakapatay. Pero dito po sa may Neo 5 GT na regular edition is 71% po yung nabawas sa kanya sa may 4 hours na gaming. Still sakto pa rin yan para sa akin. Then sa naging performance niya, mas stable po yung nakuha naming performance sa may Mir 4 compare nga po sa may special edition kanina. I think optimization lang po ang kailangan ng Mir 4 para mas maging stable nga po itong special edition. Kaya naman para sa akin is hindi po yan issue. Then the rest guys, okay na po yung naging performance niya nitong si regular version. Sa may temperature po niya, 40 lang po yung inabot niya sa may Mir 4. Same lang din po sa may Delta Force. Sa Mobile Legends naman po, 42 degrees Celsius naman po yung inabot niya at 40 degrees Celsius naman po yung inabot sa may Call of Duty Mobile. Take note guys, nakapatay po yung fan cooler dito sa may regular version nga po ng Neo 5 GT. Guys, ito pong special edition. Compare po sa may regular version, wala silang malaking difference sa may performance at saka sa battery. Even nga po sa may thermal nila, dahil halos isang smartphone lang naman to, sadyang mayroon lang pong liquid cooling itong special edition. Pero kung magiging practical lang po tayo, mukhang hindi po practical itong si special edition. Compare nga po dito sa regular version. Guys, isipin nyo, halos isang smartphone lang po ito. Ang pinagkaiba lang po nila is yung liquid cooling. Pero kung titignan po natin yung performance ng dalawang smartphone na to, guys, hindi po tayo makakakuha ng malaking difference sa kanila. Kahit gumamit ka man ng fan cooler dito, saka po ng liquid cooling. Pwede sana kung kahit man lang ginawa po nilang Dimensity 8400 yung nilagay nga po nila sa special edition. Kaysa po sa may Dimensity 7400. Tapos 25k pa po yung naging presyo niya. I think guys, masyado po mahal yan para sa akin. Tapos ang isang tanong pa dito, paano naman kung gusto nyo ng much better na camera? Tapos hindi mo kailangan ng mga gaming features. Pero gusto mo rin po ng performance nga po katulad na nasa Neo 5 GT. Eto po guys si Camon 50 Ultra. Pwede nyo rin pong i-consider ang smartphone na to. Dahil naglalaro din po sa around 16,000 yung kanyang presyo. Pero sa may processor po niya, same lang po sila ng Neo 5 GT. Guys, sinubukan din po namin siya sa may 4 hours non-stop gaming itong Camon 50 Ultra ng naka-mobile data. At nabawasan po siya ng 59% sa may battery niya. Mas matipid po sa battery si Tecno. At syempre ang isang dahilan po dyan is meron po siyang 6.5 mAh siya battery. Yan nga po si Tecno. Dahil naka 6.210 mAh siya man itong si Nubia. Same po sila ng special edition. Then sa may naging temperature niya, 41 degrees Celsius na po yung pinakamainit na kuha namin. Dito nga po sa may Mobile Legends at sa may Call of Duty. Pero po sa may Delta Force, saka po sa isang game kanina sa may Mir 4, hindi na po siya sobrang uminit. Tapos sa may performance niya, overall guys, okay naman siya. Dito lang po kami nakaramdam ng konting delay at saka konting frame drop. Dito nga po sa may Call of Duty Mobile. Pero dito po sa may Mir 4, sa may Delta Force, sa Mobile Legends, wala po siyang malaking difference sa may performance compare po sa may Neo 5 GT. I think okay din po itong si Camon 50 Ultra. Maganda po yung performance niya, and yet maganda rin po yung kanyang camera. Kaya uulitin ko lang po yung title ng video natin. Huwag po kayong magpapipe sa may smartphone na to dahil lang po meron siyang liquid cooling at formang Red Magic nga po siya. Dahil yung performance po nito is kaya din pong ibigay nitong camera po natin. Pero lamang pa nga po siya sa may camera. Tapos yung presyo niya, mas mura po ito. And yet mas maganda po yung kanyang ibang specs. Pero syempre guys, lamang po ito sa mga gaming features. Pero kung magiging practical po tayo, guys, mas practical po yung dalawang smartphone na to. Ngayon guys, kayo na lang po ang bahala kung trip nyo po ang Neo 5 GT Special Edition para nga po sa may 25,000 ng kanyang SRP. Pero kung ako po yung tatanungin, mas better option po ang dalawang smartphone na to
Kung gaming po na maraming gaming features ang gusto mo, or camera po na walang gaming features, pero meron po siyang magandang performance din po sa may gaming, na hindi rin po umiitang sobra. Comment nyo na lang po sa may comment section guys yung pipiliin nyo sa ganyang klase ng smartphone. Dahil para sa akin, hindi ko po pipiliin yung pong sa special edition. Yun lang po guys, balik na lang po yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.